parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thursday pa lang tayo ngayon. Baka akala nyo weekend na ha. Thursday, July 16, 2026. Birthday din pala ngayon ni Dr. Tina Alberto dyan sa Bacoor City. Paul del Prado, good morning. Yan din kay Ma'am Evan Lang, yan po sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Amerika, magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Sa mga suki natin dyan sa Maryland at sa New York, good morning. Wala pa bang update si Joy Jun? At magandang umaga din kay Boss Brian Posadas, ha? Sir Brian, nag-iintay na ho kami ng tawag mo. Itinalaga bilang bagong chairman si Engineer Augusto Natividad ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Si Engineer Romel Boncod naman ay membro din ng PICAB. Bago ang point na na membro ho ng PICAB. Binati at malugod na tinanggap ng PICAB ang dalawang bagong opisyal kasabay ng pagpapahayag ng pag-asa sa kanilang pamumuno at vision para sa pagpapaunlad ng contracting sector ng bansa. Siguro naman matatapos na ho yung problema natin doon ho sa reklamo ng marami ho sa mga contractors na nabibitin yung kanilang mga proyekto dahil sa kawalan ng signatories. So ibantakin ho ninyo. Naglabas ho ng pondo ang gobyerno para sa pump priming para gumana po ang construction sector ho sa Pilipinas. Nagpabid ang DPWH. Nagkaroon ng competitive bidding. Kaso hindi ho tinatanggap pala sa sistema ng DPWH yung certification lang. Kinakailangan meron talagang lisensya, may license number. Kung wala yung license number, disqualified ka. Abay, napaka-unfair naman yan. Nagbayad sila ng bid documents, marangal na lumaban ho sa bidding, pagkatapos madidikyu dahil wala ho silang numero ng kanilang renewed license. At ang katuwiran lang dahil sa wala daw pong signatories galing sa PICAB. Magandang umaga, Pilipinas! Si Lian Loreto muna naman ang Pag-asa. Kasama na natin ng Lian. Good morning! Good morning po sir at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Halos buong bansa po ngayon ay makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon dahil wala naman po tayong low pressure area or bagyo sa loob ng PAR at mahina po yung ating habagat. Yung habagat po nakakaapekto lamang sa Batanes at Babuyan Islands. In the next few days, asahan din po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Although over the weekend, possible po na magkaroon po tayo ng mga pag-ulan dulot ng habagat na makakaapekto sa may western section ng Luzon. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Walang nakataas na gale warning, Ma'am Lian? Ngayon wala po, sir. Wala. So safe lahat, maglayag ha? Yes. Pwedeng mangisda yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ayan. Thank you, Ma'am Lian. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa. Kasama na natin si Brian Posadas ng Tioxy Silt Ventures. Sir Brian, good morning.
Ay, teka. Nawawala. Nasa Zoom na daw. Good morning. Ayun, oo. Good morning, Kang Angel. Akala ko napuyat ka dun sa panonood mo ng hearing eh. He refused to answer the question of then Senate. Sorry. Teka, Yes, wait. Kang. Sandali. May pumapasok na ibang audio. Ayan. Anyway. Sir Brian, kumusta ka na? Good morning. Okay naman, Kang Angel. Maayos naman. Ayan. Marami hong nagtatanong ngayon, ano nga bang mga indicators na ikaw meron ng nasa huwag naman sige critical stage pero onset ka na ng diabetes. Kasi maraming in denial na may diabetes na sila, Sir Brian. Correct. Yan, Kang Angel. Totoo yan. No? Ang mahirap din kasi sa diabetes, no? Sabi nga namin dito, madalas kasi tahimik siya. No? Tapos malala na kapag ka nadedetect. Kumbaga, tama ka, nagde-deny yung mga kababayan natin na diabetic na sila. So, ang nangyayari kapag ka may mga komplikasyon na, nagkakaroon na ng mga iba pang mga sakit, no? Doon sila nag-aaksyon. Ang main problem natin with diabetes is the complications, no? Sa diabetes. So, ang tanong natin, ano yung mga babala or simptomas, no, na meron ng diabetes? Meron kami tinatawag na 3 Ps, no? Polyuria, polyphagia, and polydipsia. So, ano yung tatlong P na yun? Yung polyuria. Madalas at marami yung pag-ihi, lalo na sa gabi. So, kung ikaw ay ihi ng ihi, no? At lalo na habang natutulog ka, ang ibig sabihin niya mataas yung sugar mo, mataas yung may probability na meron ka ng diabetes. So, laging umiihi, madalas umiihi, lalo na sa gabi. Teka muna, Ang polydipsia naman... Sir Brian, teka muna, sabi mo, umiihi. Ano yun, habang natutulog? Magigising siya. Nararamdaman nila na naiihi sila. So, gigising yan. So, okay. putol-putol yung tulog niya kasi kailangan ramdam niya na agad na kailangan ko na umihi. No? So, yan, yung polyuria. Polydipsia, lagi naman siyang nauuhaw. So, parang medyo magka-connect siya. So, syempre, kung ihi ka rin ng ihi, lagi ka rin naman mauuhaw. Parang gano'n, no? Pero kasi normal yan for diabetic na talagang laging parang natutuyot yung lalamunan pag hindi controlled yung sugar. So, inom sila ng inom ng tubig. And then, the third is what we call polyphagia. Lagi kang nagugutom, no? Dahil nga hindi napaproseso ng tama yung sugar or yung energy na kailangan mo, tapon ka ng tapon. So, ang mangyayari, kain ka rin ng kain. So, yan yung nagiging cycle niyan. So, meron pang mga ibang warning signs kung Angel, yung hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, yung bumabagsak yung body weight, madaling mapagod or medyo antukin na, lumalabo yung paningin, tapos ito medyo ibig sabihin nito mataas na yung komplikasyon, no? Medyo malala na no, yung diabetes kapag ka mabagal nang gumaling yung sugat. Yung wound healing parang dati naman mabilis gumaling yung sugat ko, ngayon bakit hindi? Mataas na yung sugar niya, no? Paulit-ulit yung skin, urinary tract at fungal infection. Yung parang may infection ka lagi, para kang lagi merong fungal infection and skin infection. Paulit-ulit siya. Ibig sabihin no, hindi na maganda yung control ng sugar natin. Kasama pa rin yung pamamanhid, tusok-tusok o hapdi sa kamay. At yung iba, maitim at kumakapal yung balat sa batok o sa kilikili. So, yung nakakita kang umiitim na to, tsaka yung sa kilikili, no, maaaring may kaugnayan yan sa insulin resistance. Kaya lang kung Angel, no, Gano'n kaitim? kapag wala kang... Gano'n kaitim? Pag sinabi mong umiitim yung batok at saka yung kilikili. Nagda-darken siya. Kasi usually diba pag nangitim ka naman, halos nagpapatay. Buong katawan mo naman yan, kanyari na-expose ka sa araw, bigger part of your body. Pero pagka diabetic, dahil mataas lang yung sugar mo or meron ka ng insulin resistance, dito sa batong, nakikita mo nagda-darken siya, mapapansin mo naman yan kasi iba yung kulay niya sa other parts of your body, no? So, mas magda-darken siya. Ibig sabihin nun, may posibilidad na may insulin resistance ka na, no? Pero kung Angel, minsan, no, wala kang simptomas at all, hindi ibig sabihin nun normal yung blood sugar mo, no? Ang isa pa na alarming na yan, no? Kapag nakita mo na yung ihi mo, may nilalanggam. So parang, bakit may langgam dito sa CR namin? Tapos
parang andun siya sa ka umihi banda, no? Ibig sabihin matamis na yung ihi mo, no? So medyo mataas talaga yung sugar mo yan. However, these are just symptoms na pwede natin makita. But for you to be declared a diabetic, we always go back to your laboratory test. So kailangan na urinalysis para makita dito yung sa sugar mo. So pwede rin pwede rin yung yung tinutusok, no? Magdo-draw ng blood, no? So sa fasting blood sugar, meron tayong tinatawag na fasting blood sugar, random blood sugar. Meron ding HbA1c. Yung HbA1c, average blood sugar yan sa nakaraang 2 hanggang 3 buwan, and your 2-ROGTT. So for the diagnosis, sorry, mali yung urinalysis na binanggit ko, no? Ang talagang test diyan is your blood, no? Kukunin yung dugo mo, ite-test yung glucose, yung sugar doon sa blood. Bakit nagdi-deny ang isang tao na diabetic siya? Kung may mga nararamdaman siyang ganun, bakit? Di ba? I mean, kasi paano ka matitreat kung nagdi-deny ka? So why deny yourself? Maraming ganyan kong Angel. Maraming ganyang Pilipino sa may chronic medication. Ang dahilan, number one, meron tayong social na parang pag may sakit ka na, mahina ka na. So parang ayaw nilang masabihan silang mahina, number one. Number two, cost. Hindi kasi kung Angel madali yung gamutan, ibig sabihin araw-araw ka nang iinom. So kung before wala kang iniinom na gamot, tapos ngayon parang meron na ata akong chronic na disease, meron na ata akong diabetes, ang ibig sabihin nun araw-araw ka nang may maintenance medicine. So iniisip nila dyan yung dagdag sa gastos. Yan yung malaking problema sa atin kung Angel sa Pilipinas, dahil nga out of pocket yung expenses natin. Hindi naman ngayon meron na, 'di ba? May mga nagsisimula na mga libreng PhilHealth na gamot. Pero before kong Angel, wala eh. Dati ang PhilHealth, ang ginagawa niya pag na-confine ka na, pagka nagkaroon ka na ng diagnosis, tsaka siya magkakaroon talaga na doon ka na ititreat pag nasa hospital ka na. Pero ngayon, the good thing is meron ka ng mga programa na yung maintenance mo sasagutin. Kasi yun yung maganda doon, no? Para hindi siya maging burden. Dati nagiging burden. So cost madalas ang pinakamalaking issue, tsaka yung social perception na mahina na ako, ganyan, no? So may mga iba na nagkakaroon din ng depression pag nagkaka-diabetes eh. Pag nadadiagnose, ang inisip nila, malapit na ako. So one big thing that the Filipino must understand, mga kababayan natin, ang diabetes ay pwedeng makontrol. Hindi mo maaring hindi mahirapan kang ma-reverse. Pag early stage of diabetes, pwede naman yan, na lifestyle change, etc. Pero kung talagang medyo malala na yung diabetes mo, hindi mo man siya ma-reverse, at the very least, ma-manage mo siya. Okay. Na hindi tumataas yung blood sugar. Komplikasyon yung problema, kung Angel, kasi once your diabetes is not controlled, no, once you do not manage your diabetes, the problem is magkakaroon ka ng problema sa mata, yung immune system mo bababa, magkakaroon ng problem yung mga organs natin, mas mabilis ka magkaka-infeksyon, etc. etc. Bakit pabata ng pabata? Lifestyle. Lifestyle and food. No? Lifestyle and food, kung Angel. Kung bakit dumadami may diabetic. Dahil yung lifestyle natin hindi nakagaya before. No? Mas madalas sedentary yung lifestyle natin, and the food that we eat. No? Yun yung biggest na challenge. Gaano kabata yung record natin ng diabetic sa Pilipinas, Sir Brian? Elementary days daw eh. Yeah. Depende kung Angel. Kasi meron din tayong diabetes na nasa genes eh, no? So kumbaga parang meron talagang batang-bata na meron kagad diabetes dahil meron kagad insulin resistance, not necessarily because of the lifestyle, but meron nagkaroon ng genetic, no? So kaya meron ganon, no? Bata pala nag-i-insulin na, but generally naman yan eh, nag-i-start yan pagka usually ngayon may mga teenagers na may diabetes eh. So, yun nga, nasa actually, ang dami. Dumadami ang mga kabataan ngayon, nasa mga teenage years pa lang, ang taas na ng may problema na sa diabetes. Di ba? Correct. Kaya ang iba, bagamat aware sila, yun nga nagkakaroon ng denial.
Correct. How do we address yung issue na ito ng pagdi-deny? Kaya ayaw, hindi naman siguro pera kasi yung iba medyo well off naman. Sa mga prestigious na mga eskwelahan nga, ang laki nga ng baon Siguro dahil sa malaking baon, malakas ang kung ano-anong kinakain. Kaya ayun, nagkaka-diabetes. But how do we address yung issue na ito? Okay. Yung iba kong Angel, kagaya na sinabi mo, no, maaaring hindi sila in denial, more on hindi din na-diagnose. Lalo na yung mga bata. Akala nila kasi hindi, okay lang yan kasi bata pa naman yan, wala pang diabetes yan. So ngayon, pagka nakakita ng simptomas sa parang may diabetes na yung bata, ay hindi, ano lang yan, mahilig kasi yan sa matamis, okay lang yan, bata pa kasi siya. Laging ganun, yung mindset. Yung mindset nila na, hindi, bata pa yan, wala pang problema yan. No? Kaya ang mahalaga dito is the laboratory test. No, kapag nakakita ng simptomas, at may doubt na tayo sa situation, subject to laboratory test. No, yung OGTT tsaka yung HbA1c, yun yung madalas na madalas tayo sa random blood sugar test, sa fasting blood sugar, yung piniprick lang, no? But doctors are now using HbA1c. It's your average, no, glucose level, no, sa body natin for the past 3 months. So doon nakikita ni Doc, talagang mataas na yung HbA1c mo, beyond na. So talagang kailangan na management. So again, ang realidad dyan, no, tanggapin natin sa katotohanan na kahit bata pwede. Tapos yung food kasi natin, let's face reality, no, dati naman nung yung younger years natin, no, kung Angel, madalas tubig naman talaga tayo, no. Yun lang ngayon kasi ang mga bata, soft drinks, milk tea. Hindi, meron naman akong healthy na drink ko, milk tea. Ang milk tea, ang taas-taas ng sugar mo. Hindi naman siya yung tea lang na raw, no, milk tea. So para pag inisip mo kasi kung Angel ang milk tea, milk siya tsaka tsaa, di dapat healthy. Ang problema, para maging masarap yan, may sugar. So yun yung biggest na challenge mo doon, no? Sweetened yung coffee natin, instant food, processed snacks, fast food, no? So yung mga yan. Tapos kung Angel, isa pa, ang carbohydrate ay malaking kalaban din natin dyan, no? So imagine minsan yung mga teenager, yung mga ano natin, no, yung mga high school natin, minsan pag nagmamadali, ang gagawin, kanin, ang ulam, noodles, tapos magme-merienda ng tinapay, tapos may matamis na inumin, no? Di ba madalas yan, lalo na pag bata-bata ka, kanin, ang ulam mo, noodles, lahat yan carbohydrates. Carbohydrates converts to glucose in your body. So, tataas talaga yung sugar mo dyan, no? So, yan yung problema natin, no? Sobrang kanin, sobrang tinapay, sobrang noodles, yan yung biggest problem. Plus, hindi nako-consume ng tama yung blood sugar mo kasi nga, sedentary. Ang mga bata hindi kagaya na noong dating panahon, takbuhan ng takbuhan. Alright, Tama, ang laro natin, moro-moro, taguan, yung mga luksong tinik, yung kabataan natin. Ngayon, nasa cellphone sila nagmomoro-moro. Sa cellphone sila nagtataguan. So, yung mga gadget, may games sila na gano'n. So, yun yung thing doon. Hindi nako-consume properly yung kinakain, kaya nagbi-build up. Kaya ganyan yung situation natin. Yung pag-itim ng kilikili at saka ng bato, kahit bata, kahit mga teenager, nakikita na yun? Yes. So pagka ganyan, ibig sabihin nagde-develop na insulin resistance. Naku. So papacheck mo sa pedia. It's not kumbaga yung simptomas na nakikita, ano lang yan, preliminary yan. The final decision will be coming from your doctor after you get your blood test, no? Your fasting blood glucose yan. Sabi, umiitim kilikili ko, malagay kang Kojic. Hindi po. Pa-check up na. Ayun, kailangan, minsan parang, hindi umiitim yung bata ko, whitening na lang. Whitening na lang. Kasi minsan your body is telling you something disregard natin. Sabi niya, hindi, pumuti naman baka naman may insulin resistance ka. Pa-check mo na rin yung blood sugar natin. Kung Angel, ang pakiusap natin, no, wag maging routinary yung blood test. Kahit young, no, kahit bata pa lang, no, yung mga anak ko kung Angel, no, at 12, 9, no, may annual physical exam sila, no. Merong mga packages din naman diyan ng mga clinics, chine-check kahit mata nila kung Angel, mata,
sugar, yan yung mga yan. Sinisilip yan annual para makita. Again, early detection will always be better para mas mabilis natin siyang ma-manage for all your disease. Again, ang problema sa diabetic, mababa ang immune system. So, medyo magiging challenge yan for us. Yes, there are supplements like Ultabio that can help no in immune system. But of course, hindi naman pwedeng symptoms lang tayo lagi. Kailangan ma-address natin yung sakit. Tsaka tulog ho. Correct. Maghapon na nga nanood ng Netflix, magpupuyat pa rin, kachat-chat. Tigil. Matulog ng sakto para sa para mas malalim tulog nyo, mag-ultabayo kayo. Maniwala kayo, lalalim tulog nyo, ha? Ayan, sige. Correct. Oo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga problema, may mga usapin tungkol po sa diabetes, ha? Mag-text ho kayo doon ho sa text line ho ng Theoxis Health Ventures 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo na sasagot ng inyong mga tanong. Ulitin natin 0931-033-2871. Diyan ho kayo mag-text ng inyong mga tanong na hindi natin naitanong kay Ginoong Brian Posada. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you so much, Angel. Teka muna, bakit daw payat naman? Bakit diabetic? Yun nga, hindi kasi hindi ibig sabihin na mataba siya lang yung may sakit, no. Your diabetes, no, it's a problem in your insulin, no, insulin resistance. At kasama minsan, no, sa mga simptomas niyan, pag nagkaroon ka ng insulin resistance, hindi nako-consume ng tama yung sugar sa loob ng katawan mo, bumabagsak din yung timbang. So actually, minsan biglang pagpayat isa ay sintomas ng diabetic. Yung bang gout, yan? Sintomas ba yan ng diabetic? Hindi, naman yon, mataas yung uric acid. Uric acid talaga. Mahanap ng dahilan. Magkaiba naman siya. Pero nakukuha yan pareho sa blood test. Pag nagpa-complete blood test ka, pwedeng makita pati yung uric acid. Ipa-check nyo na rin, no? Para kasi ang problema mo dyan, uric acid, pag tumaas ang uric acid mo, magpo-form ng crystals, magkakagout ka na. Congratulations. So, kailangan magpa-check up lagi. And actually, may kasalanan dito kaya may gout attack na naman ako, si Sherwin Alparo nagluto ba naman ng pangkasarap-sarap na dinuguan? Masarap na puto. Tapos ang bakbakan. Yari. So, kung Angel, ipa-check mo ang uric acid mo, may gamot yan. Kung Angel, matagal na akong walang gout. Hindi ka na kumakain ng kontra Hindi kumakain ako. In moderation. Kumakain ako. Tsaka control talaga. Ang baba ng uric acid ko. Ba talaga, ha? Mag-usap tayo sa sige. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Sandali lang, Sherwin, ha? Maghahanap buhay lang tayo. Magandang umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 5 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga, may huli na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Monitor natin. Ayun, parang ano. Parang gusto kong mabingi. May huli na. May huli si Sherwin. Sherwin, Mabibingin ka na ba? hindi. Nagpa-fluctuate eh. Biglang tataas. Biglang. Ha? Dahil dito sa may lugawan, sa may kanto ng Colonel Salgado at ng ating Nakated Avenue sa may Barangay West, Camias, inahuli natin ang isa sa mga masugid na nakikinig palagi ng DZRH. Pangalan niyo po? Rose Poral. Si Ate Rose, palagi nakasunin niya sa DZRH. Dahil, anong sabi ko kanina, sekretarya ka dati ni? Sa Kabaling Association nila ni Kuya Ray. Ray Langit. Ala ko, Ray Taladro. Si Ray Langit. Okay. Kuyang Ray Langit. Ni Ray Langit. Oo. Sa Saudi. Dati pa yun, 1980s. Sa Saudi with Love. Yun ba yun? Opo. Oh. Hindi. Elementary pala ako nung naririnig ko yun Sherwin. Oo, Diyos ko. Ako, wala pa ako. Hangin pa ako ng mga panahon na yun. Nakabitin ka ba? 1980s pa yun. Oo. Siya, sige. Nay, anong probinsya ni... So, alaman natin kung sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Si Mr. Angelo Palmone. Angelo Palmone. Ito meron kang 1,000 pieces. Sa Magandang Umaga Pilipinas. Okay, mo, kinukumpleto talaga ni nanay. Oo, meron ka rin dagdag na Charm Popcorn Purple Eternity, ang pinakamabango sanglibong bulaklak, bango ng sanglibong bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre meron ka rin DZRH t-shirt na gagamitan mo ng Charm Popcorn. At syempre meron kang grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi, Mami? Maraming salamat. Napagkamalan ko yung announcer ninyo na scammer. Mukha daw tayo. Bakit? Bakit naman? Nanay Rose, pambira ka naman. Yung gwapong yan, scammer. Kasi gwapo. Hindi kasi, di ba, uso ngayon ang mga scammer. Oh. Natatakot din ako mamamalengke lang ako, biglang may humarang. Hindi. Paano mo naman nalaman, Sherwin, na nakikinig siya sa DZRH? Paano lahat ng announcer, kanina tinanong namin, kilala niya, sino pa mga pinakiking ka mo sa DZRH? Si May Binauhan sa Operation Tolong, sa kayong executive session. Aba! Executive session. Dahil yan, kabisado mo, dapat kabisado mo rin yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Tatter. Tama ba daw? Saan mo ba napulot yan, Sherwin? Tatter, tama. Ilonggo kasi ako. Oo. Hindi, pamangkot ko kay Sherwin ba, sa di niya natunan, saan mo nakuha yan, Sherwin, yan tatter na yan? Wala naman yung sa hearing kahapon
Ewan. Hindi, si Sherwin. Namangkot ko kay Sherwin. Si Sherwin. Wala sa dictionary. Hindi kay Sherwin ko namangkot. Oh, namangkot ko kay Sherwin. Sherwin, sagutin mo nga. Saan mo napulot yan? Yung tatter. Oo. Ipakiramdam natin ngayon kasi ilang araw na tayong dire-diretso pamimigay ng mga kasiyahan. Lalo dyan sa harap ng opisina ng Bisperas hanggang kahapon. Ang daming dumating kaya nagpapasalamat tayo. Kaya medyo tattered tayo. So medyo giray-giray tayo ngayon. Medyo pasuray-suray. Ayun palang ibig sabihin nun. Pasuray-suray. Pasuray-suray, parang tutumba na hindi maintindihan dahil sa pagod, di ba? Pero yung pagod din nakakatuwa dahil sobrang dami nagpunta ng Bisperas dyan sa Deezer Asia Studio. Tapos ang dami nagpa-picture sa inyo. Ang dami nag-TikTok, di ba? Ang daming nanalo ng mga papremyo mula ng Bisperas hanggang. At syempre mamaya, susuray-suray tayo mamaya dahil birthday na naman ni Deo Macalma. Ay, oo nga, birthday ni... Hindi. Sherwin, alam na daw nila kung saan nanggaling yung tatter mo. Saan? Kasi may mga gumagamit nga, daming adik eh. Tutor yun! Ay, ka babira kay iba yun. Hindi tatter yun, tutor. Tutor yun. Hindi mo yun. Iba yun. Mapipideya tayo. Diyos ko. Magandang umaga sa mga bangagat. Bangabang. Sa mga hangagba. Tama na, uy! Mag-iyan siya, Ito na, meron kang YouTube component na din sa atin ng Astron. Alagang Astron, alagang maasa. Ano mo sasabi mo, Ate Rose? Maraming salamat saka happy birthday kay Mr. Deo Macalma at saka happy 87 anniversary sa DCRH. Hindi ko akalain na isa ako sa mapipili na lagi ko lang pinakikinggan yun yung mga napipili ninyo sa kalsada. Anyway, maraming salamat. Nanay Rose, sa din kagastar, Dre? Sa din kagastar? Sa Escamias. Sinuupod mo? Escamias lang. Sinuupod mo, Dre? Akon mga bata. Mga bata. Pila sila, Pila bata mo, Dre? 3. Okay. 3. Minyo na? Puro naman na sila professional. Professional. May mga pamilya na? May mga lang, ang akon nga ikaduha. Ikaduha. Oo. Sige, congratulations. Damo nga salamat na halong kadra, ha? Halong kadra, ha? Salamat. Sige. Salamat. Sige, halong. Maraming salamat, Ate Rosa. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa agad tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasa sunod dating winner sa Deezer H. Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6. Sherwin, Bata o Papa Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pilipinong pabalik na ng Pilipinas, yung mga galing ho ng Macau, ng Taipei, Taiwan. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Dami ho nung mga nagmensahe din ho sa atin ng happy anniversary mula po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Magandang umaga ho sa inyo. Sa mga seafarers ho natin na pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong, wag na sanang imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at sa mga pasalubong center dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas ang oras, 40 minutos makalipas sa alas 5 na umaga.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 na umaga, aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kulang ang kanilang mga tauhan. Papanayan pa rin ang DZRH at radyo natin, sinabi ni Nepomuceno, sa ngayon ay merong mahigit na 5,000 personnel ang kawanihan. Subalit nasa 2,000 sa mga ito ay mga kontraktual. Tawag na nito, bukod na niya sa pagdaragdag ng manpower, sinisikap din ng kawanihan sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Nepomuceno gawing regular na ang kanilang mga contractual employee, mag-promote ng mga tauhan at i-restructure ang Bureau of Customs. Kasi nga naman, mantaki mo, paghahabulin mo doon sa mga smuggler, wala naman. Kaya nga daw aminin yung kanilang mga sea assets nila, yung mga water assets nila. Lahat nasa repair. Walang gumagana. Ginit ni Commissioner Nepomuceno, handa silang palakasin, palawakin ang kanilang pagbabantay sa mga border ng bansa para malabanan ang smuggling kung bibigyan lamang sila ng sapat na kakayahan gaya ng karagdagang mga tauhan. I-restructure din natin. Magre-request ako sa DBM, sa Office of the President. Palagay ko, nagawa ko yan sa Office of Civil Defense. Restructure, halimbawa, lagi kaming natatanong, minsan nasisisi, kung bakit may oil smuggling. Ang sagot ko naman, teka muna, bigyan niyo ako ng kakayanan. Wala kaming sariling maritime command. At saka yung technical capability, yung bang tataon sa port natin, meron may expertise bang ganon? Ayun nga po. Kaya sa pagdagdag ng tawan, dapat ayusin din natin struktura. Dapat, kumbaga, meron ka sariling Coast Guard. Iginit naman ni dating NBA Director Jaime Santiago, may kakayahan si Vice President Sara Duterte na maisakatuparan ang kanyang sinasabing pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, sa panayam ng DZRH at radyo natin, ito naging konklusyon ng task force na kanyang binuo noon matapos na magsagawa ng investigasyon. Paliwanag niya, bilang Pangalawang Pangulo, may posisyon, pondo at may pagkukunan ng resources ang Vice Presidente. Yes, yun ang findings namin. Remember na nagtayo ako ng task force para mag-imbestiga dito at yun ang naging consensus namin. Yun ang findings namin talaga. Powerful siya, may pera sila, everything. Matatandaan noong February 2025, nagrekomenda ang NBI sa Department of Justice sampahan si BP Inday ng inciting to sedition at grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag. Nakahanda naman si Santiago na tumestigo sa impeachment trial kung ipatatawag o padadalhan ng subpina ng korte. Teka muna, ano to? May dalawang opisyal ng Insurance Commission ang nag-resign? Aba, ano daw bang nangyayari dito sa liderato ni Insurance Commissioner Reynaldo Regalado? At ba't ang daming issue naglalabasan, ha? Nito lamang nakaraang araw, sumambulat po yung 60 pesos na sinisingil sa mga nagpaparehistro ng sasakyan sa LTO na para lamang sa insurance validation at walang resibo. Ang mabigat sa isyong ito, yung sinisingil ho ng LTO, walang ini-isyong resibo, kung kaya't marami ho ang mga umaangal na mga nagpaparehistro. Saan daw ho ba napupunta yung 60 pesos? Sa Insurance Commission ba o sa LTO? Bakit nga ba walang resibo? Hindi nasasagot ang kung saan napupunta yung 60 pesos o halos 1 billion pesos mula sa 10 hanggang 15 milyong nagpaparehistro ng sasakyan. Ito na naman, may bagong issue na naman sa Insurance Commission. Dalawang mataas na opisyal nga po ng Insurance Commission ang nag-resign dahil sa mga nangyayari. Ayon sa ating mga informante sa Office of the Commissioner, ang nag-resign ay sina Jason Paredes ng Legal at isang ang apelido naman, Jason din. Jason Lopez naman sa Financial. Parehong sensitibong posisyon. Bakit kaya, Commissioner? Bakit ang dami nagsisipag-resign dyan sa inyong tanggapan, ha?
Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago pa mag-ACS ng umaga, nananakit na ba yung kasukasuan, nagkakaringkle, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, ACS na umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Pilipinas! Mga nabalatan at mga nahiwang gulay ang pinagdiskitahan ngayon ni Tina Nolasco. Ha? Yan daw po sa Carmen Plana Street sa Divisoria. Good morning, Tita Teens! Good morning, Kuyang Angel. Para sa mga may kantin, karinderya, restaurant, o di kaya tinatamad ng magbalat at maghiwa pa ng mga gulay, patok rito sa Carmen Plana Street sa Divisoria, Maynila ang mga ready to cook na mga gulay, lalo na sa mga nagmamadali o may malaking kahandaan. Kailangan lamang hugasan ng mga ibinebentang gulay rito sa Plana Street. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, karamihan sa kanilang mga suki ay mga may restaurant, karinderya at kantin. Bukod kasi sa bawas trabaho ito at hindi na kailangan ng mas maraming manggagawa na magbabalat at maghihiwa ng gulay, di hamak na mas mura ito dahil hindi na makakasama sa kilo ang balat ng gulay. Gaya nitong kalabasa na nakahiwa at nabalatan na, mabibili sa 50 pesos per kilo. Ang ampalaya, 60 pesos. Ang broccoli, 100 pesos per kilo. Ang sayote, 40 pesos. Ang sitaw, 50 pesos. Ang bawang, 100 pesos ang kada kilo. Maging ang patatas. At nasa 60 pesos naman, Kuyang Angel, ang presyo ng carrots. Sa mga gusto namang magpakbet, napak at bet na bet, mabibili lang Kuyang Angel ng 40 pesos per kilo. May kasama na yung talong, okra, sitaw, kalabasa at ampalaya. Sa mga paborito naman ang chop suey pero tinatamad mamalengke ng mga rekado, mabibili dito sa Plana Street ng 50 pesos per kilo. May kasama na yung broccoli, cauliflower, celery, bell pepper, carrots at petchay bagyo. Kung gusto lang ng pang-steam na gulay, ang Colimix ay mabibili ng 50 pesos per kilo. Kasama na dyan ang broccoli, sayote at carrots.
Pagitiyak naman ng mga vendor na ating nakapanayam, Kuyang Angel, fresh, safe kainin ang mga gulay na kanilang ibinebenta at hindi mga bulok. Sa katunayan, pinakita pa sa atin, Kuyang Angel, ang mga malalaking supot ng gulay kung saan nila kinuha ang mga gulay na kanilang ibinebenta. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tita Teens. Nauuso na kasi talaga yan ready to cook ka. Investigasyon sa sumisipang electricity bills makatutulong para daw po mabantayan ito pong mga distribution utilities. Sabi yan ng DOE. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Suportado ng Department of Energy ang panawagang legislative investigation kaugnay ng kabi-kabilang reklamo sa sumisipang bayarin sa kliyente ngayon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makatulong ito para mapulisan ang mga distribution utility at masigurong tumatalima yung mga ito sa mga pulisi at regulasyon. Pahihintulutan din daw nito ang DOE at Energy Regulatory Commission na ma-review yung mga umiiral na regulatory framework. Magkatutulong din ito, sabi ni Garin, sa pagtukoy sa mga kinakailangang reforma sa mga patakaran at regulasyon upang higit na mapangalagaan yung karapatan at kapakanan ng consumers. Nilinaw naman niya na hindi nangangahulugan yung investigasyon na may guilty na distribution utility, electric cooperative o mga stakeholders. O narito inihain ng Senate Resolution number 508, 509 at 511 ni Senator Bama Sino, Risa Ontiveros, Pinlacson para masilip ang mahal na kuryente at mga pulisiya sa energy sector. Binanggit sa mga resolusyon yung hinaing ng publiko sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente at sa mga umano'y irregularidad sa meter reading at pagproseso ng consumer complaint. Ipinunto ni Aquino na kabilang yung Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente at nangangailangan ito ng reforma. Ito Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Asia's Balita, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Para ho sa mga nagbe-birthday, para ho sa mga nagkakaedad na, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Yan po ang sabi ni Albert Einstein. 2x2 at Asia's Balita, susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, -2 bago mag 2x2. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa.